Ito ang complete process kung paano mag-create ng SSS account through online. Ikaw ba yung gusto mag-create ng account sa SSS dahil kailangan mo sa trabaho mo? Or kailangan mo dahil gusto mong mag-loan sa SSS or gusto nyo ma-check yung contribution mo? Good thing guys ay nandito po kayo sa video na to dahil sa video na to malalaman nyo kung paano mag-create ng SSS account through online. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo para ma-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. Ang SSS ay isang government insurance. Dito sa Pilipinas, ang layunin nito ay makatulong sa pamamagitan ng contribution ng mga Pilipino upang makakuha ng mga benepisyo in the future. Sa pag-create ng SSS online account ay kailangan meron na po kayong SSS number. Sa mga wala pa pong SSS number, gumawa po ako ng video na yan at nakalagay po sa description box below. May dalawang paraan sa pag-create ng account through online sa SSS. Una ay pwede kayong mag-walk-in sa pinakamalapit na branch na SSS at doon po kayo hihingi ng user ID at password sa kanila at para makapag-open na din doon po mismo sa kanilang website. Pero guys, meron tayong sinusunod na SSS coding day. Depende po ito sa last digit po ng SSS number po ninyo kapag pupunta po kayo sa website nila. At ang pangalawa naman guys, itong mag-create mismo kayo doon sa website po nila. Sa pag-create ng SSS online account ay kailangan po meron po kayong active na email at active na mobile number. At prepared nyo na din po yung SSS number ninyo o yung CRN sa UMID ID po ninyo. Kung sakali naman po na meron na po kayong account dati at nakalimutan nyo lang po yung password, pwede po kayong mag-forget password at gumawa din po ako ng video na yan. Check nyo na lang din po sa description box below. At kung hindi nyo na po matandaan kung ano po yung active na email po yung ginamit po ninyo doon, pwede po kayong mag-create uli sa panibagong or sa bagong email. Make sure po yung email na ginamit po ay hindi na po siya nagamit before. Gamit na yung cellphone at laptop, isearch nyo po www.sss.gov.ph at mapupunta po kayo sa website na to. Sa may baba po ay may makikita po kayong how to register to my .sss. I-click nyo po yan at mapupunta po kayo sa page na to. Dito guys, sa may baba ng member login ay may kikita po kayong register. I-click nyo po yan. At dito guys ay may magpa-pop up na reminders. Basahin nyo lang po yan guys. After nyo po mabasa yung reminders dyan, i-click nyo lang po yung may box na ay certified na lahat na information is naintindihan po ninyo. Tapos, ipusid nyo lang po. Dito ay mapupunta po kayo sa portal po ng online member user ID registration po. Dito guys ay ilalag nyo po or ilalagay nyo po yung data information po ninyo. Make sure guys na lahat po ng naka-asterisk po dyan ay malalagyan. Once po kasi na hindi po ninyo nalagyan, yung may mga asterisk po dyan, o hindi magpuproceed po ang inyong application po. Ang unang box guys ay ilalagay nyo po yung CRN number. Makikita nyo po yun sa may UMID ID. Or kaya naman kung wala po kayong UMID, pwede po yung SSS number po ninyo. So mamimili lang po kayo sa dalawa kung ano po yung number na ilalagay po ninyo dyan. Sa pangalawa naman po na box, kailangan nyo po ilagay yung active na email address po ninyo. So, 2 beses nyo po ilalagay yung active na email address po ninyo to confirm po guys na tama po yung email address na nilagay po ninyo. Sa pangatlo naman po guys is yung user ID. Ilalagay po ninyo kung ano po yung prepared na user ID po ninyo. Kailangan dapat 8 to 20 characters na merong numbers po. Dito naman guys ay ilalagay nyo po kung ano po yung information po ninyo doon sa SSS po ninyo. Kung kayo po ay married na at hindi pa po married yung nandoon po sa SSS po ninyo, hindi pa po kayo nag-a-update ng status, kung ano po yung nandoon, yun po yung ilalagay po ninyo dito para po ma-approve po yung application po ninyo. Kasi i-double check po nila yan, i-compare po nila yung information ng data po ninyo na binigay po dito versus po doon sa SSS po ninyo. Fill outan nyo lang po yung lahat ng information na may asterisk. After nyo po ma-fill outan guys,
I-click nyo lang po yung accept the term and condition, tas I am not a robot, tapos submit po. If ever po na maka-encounter po kayo ng ganito, ibig sabihin po niyan guys, meron po kayong na-miss na nalagyan ng data information po. Kapag okay na guys, ay meron pong magpa-pop up na ganito, check email confirmation. So magsasend po sila ng email link doon po sa email po ninyo. Kaya kailangan po yung email po na isasubmit or ilalagay nyo po dito ay active. Ngayon guys, i-double check na natin yung email po natin. Ayun po, meron na po tayong notification coming from SSS. I-click nyo lang po yan at basahin nyo lang po yung email at may makikita po kayong click here. I-click nyo po yung click here at mapupunta po kayo dito sa website na to. Dito sa may box guys ay ilalagay nyo po yung last 6 digit po ng SSS number po ninyo. After nyo po masubmit ay hihingi po yan ng preferred password po ninyo. So 8 to 20 digit po, alphanumeric. So ang first character po must be alphabetic po. Make sure guys na matatandaan nyo po yung password po ninyo. Yun nga pala guys, every 6 months po nag-e-expired ang password po ng SSS. So every 6 months nagre-reset po tayo ng password. Kaya if ever guys na nagtataka kayo bakit hindi na kayo makapasok, kung sumobra man ng 6 months po yun, hindi na po talaga kayo makakapasok, nag-i-invalid po yun. Kaya ang ginagawa na lang po pag ganun, nagpo-forget password po at magre-resend po sila ng confirmation email po doon po sa active email po ninyo sa SSS. After nyo po masubmit ang password po ninyo, meron po magpa-pop up na security question setup. Ito po yung setup na to ay for secured lang if ever po kasi na hindi nyo na matandaan yung email po ninyo. Meron po other option guys na para ma-open po ninyo yung account po ninyo sa SSS. So ito po guys, mamimili po kayo ng 2 questions. Alam nyo po na masasagot po ninyo at maaalala po ninyo. Dito pala guys, make sure po mamili lang po kayo kung ito po for capital or yung small letter po. Kasi isa din po ito sa nag-i-invalid. Nagtataka po kayo bakit hindi kayo makapasok. Tama naman, baka po capital po tapos small letter po pinili po ninyo. Kaya make sure po mamili po kayo kung capital letter or yung small letter po yung gagamitin po ninyo sa pagsagot security question. Tapos guys, hihingi po siya ng password po ninyo uli kapag may changes po kayong ginagawa sa account po ninyo. Confirm nyo lang po yan at may magpa-pop up na successfully set up na po yung security question po ninyo. Go to home at maybe next time po, skip nyo lang po ito. Congratulations at nakapag-register na po kayo sa SSS Online. Meron na po kayong account at nakapag-create na po kayo ng account sa SSS. Kagandahan dito guys ay machi-check nyo na po yung contribution po ninyo kung applicable na po kayo sa pag-SSS salary loan. Dito din guys ay mabibview nyo po yung updated na hulog po ninyo. Nahulog po ng employer po ninyo. Dito din guys ay pwede po kayong mag-appointment for UMID application or mag-request ng UMID po. Pero guys, tandaan na kailangan po kapag kayo po ay mag-request ng UMID, kailangan po at least 1 contribution, pwede na po kayo makapag-apply for UMID ID po. Available na din po ang kanilang SSS app for Android at iOS. Maganda to guys at machi-check nyo po yung contribution po ninyo updated po. At malalaman nyo din po na yung employer po ninyo ay updated po yung hulog doon po sa SSS po. Sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong man ang video na to, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at click nyo na lang din po yung bell button para sa tuloy-tuloy na panunood ng informative video na kagaya neto. This is Yanch and see you to my next video. Yanch TV.